At dalangin ko po, Lord, na bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami, O Diyos, ng pagkaunawa tungkol sa buhay, Panginoon, ni Job, at sa mga aral na dapat naming matutunan. Makita namin ang katotohanan at baguhin namin ang anumang kamalian na aming ginagawa mula sa pag-aaral ng salitang ito. Salamat po na marami, pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Patuloy po tayong manalangin, ipag-pray po natin ang ating bansa, lalo na sa pagkalat ng isang delikadong variant, yung tinatawag nilang Delta variant. No, galing po ito po yung variant na galing sa India. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, salamat po sa inyong pagtitiis ba matatawag doon. Hallelujah. Praise God. Sa oras to, sa ating pagbabalik tanaw sa chapter 11, mula sa simula ng Job, nagkakaisa ang kanyang mga kaibigan, yung tatlo, na si Job talaga ay may nagawang kasalanan. Bakit? Dahil sa suffering na kanyang nararanasan, yung pinagdaanan niya. Kaya naniniwala sila na hindi ka pwedeng magkaroon ng ganyang karanasan kung hindi ka nagkasala. Pero alam natin na sa chapter 1 and chapter 2, mismong ang Panginoon ay talagang nakadiretso doon na walang kasalanan si Job. No? Kaya nakakalungkot isipin that these three people, instead of comforting Job, para bang gusto nilang palabasin na si Job is a bad person, na dapat magbago na si Job. And they know more, or they are better person compared to Job. Ang problema, sinasabi nila na nagkasala si Job, pero wala silang matukoy ni isa kung ano pa yung mga kasalanan na yon. Sabi nga ni Job, ituran nyo na, sabihin nyo lang kung sa tingin ko ito'y totoo, tatahimik na lang ako, hingi na lang ako. Sabi nga, ipapaubaya niya na yung sarili niya. Basta, patunayan nila. All of his friends cannot present any evidence. Hindi nga nila matukoy kung ano yung kasalanan tinutukoy nila. No? Para bang sa investigation yan na gustong palabasin, no? Sa pamagitan ng bibig ng isang suspect, yung kasalanan gusto nila paaminin talaga. Kahit wala silang idea kung totoo ba na nag-commit ng crime yung tao. So, ganito ang nangyari. Now, kahapon, nakita natin yung tugon ng ikatlong kaibigan ni Job. At itong dalawang chapter na ito ay tumutukoy naman sa pagtugon ni Job. Tatlong bagay ang binibigyan ng diin dito. Okay? So, tatlong bagay. Unang-una, Job claims to understand as much as his friends. Ibig sabihin, kung ano man yung alam ng kanyang mga kaibigan, alam niya yon. Patungkol sa Diyos, patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, patungkol sa kabutihan ng Diyos. Kaya sagot ni Job sa verse 1 and then verse 2, walang duda na ikaw nga ang tinig ng mga tao. Ngunit itong kaalaman ay papanaw na kasama mo. Ibig sabihin, mga kapatid, na yung nalalaman ng tatlong kaibigan ni Job is not only exclusive for them. As it seems na sila po ay nangusap na para bang lumalabas, sila lang nakakaalam ng karunungan na sinabi nila. Pero totoo, sabi nga ni Job, yung knowledge nila, yung kaalaman nila, ay alam ng lahat. At sabi nga niya dito, ako may pangunawa na tulad mo rin. Alam ko rin yung sinasabi niyo. Di mo masasabing higit ka kaysa akin. Lahat ng sinasabi mo ay di mo maililihim. Okay? So, ibig sabihin, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, na tunay nga, yung nasabi nila, yung katotohanan patungkol sa Diyos, alam ni Job yun. Na yung mga bagay na gusto na bigyan ng diin patungkol sa Diyos, ay naunawaan ni Job. Kaya nga sa ikalawang punto na tinutukoy dito,
naniniwala si Job that God is responsible for all things. Bakit ganon? Hindi naman talaga lahat ng biyaya na tinatanggap natin ay galing sa Diyos. Bunga ng kanyang kabutihang loob. Hindi man tayo karapat-dapat ibinibigay sa atin. But we all know na hindi yung ownership ng mga ito ay nananatili sa ating Diyos. Isipin na lang natin yung wisdom about weather condition. Yung tinatawag nating kawalan ng satisfaction ng tao sa panahon. Ano ibig sabihin? If God gave us the authority over weather, may mga tao na initan, sasabihin sana umulan. At may mga tao naman na ayaw umulan. Imagine, nakikita nyo yung kanilang action, yung kanilang desire. God has wisdom. Why? Meron siyang tinaktang panahon when it comes to weather condition. May panahon ng tag-init at may panahon ng tag-ulan. Sa Pilipinas, we have only two, dry and wet season. Na wala tayong tag-yelo. But if sabi nga natin, pinauulan ni Lord sa tamang panahon. And if we miss one season na walang ulan, ang epekto nito ay devastating sa ating lahat. Especially sa ating food supply. Nakita niyo yung karunungan ni Lord, hindi dahil sa kanyang satisfaction. No? Yung gusto niya, yung pansarili niya, no? Self-satisfaction. Kundi, meron siyang karunungan, meron siyang prinsipyong sinusunod. At ang prinsipyong ito ay hindi para sa iilan, kundi para sa lahat. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, buti na lang hindi binigay sa atin ang authority, ownership sa pagdidesisyon sa weather. No? So isipin nyo yun, kung isipin natin, kinakapos tayo ngayon ng pork. No? Ay kung may authority tayo, mag-reproduce, baka naman lumala ang sakit ng tao sa alta presyon, sakit sa puso, at kung ano-ano pa. Naiintindihan nyo that our knowledge and wisdom is limited only for our own selves. But God thinks differently. He always aim for our best. At yun ang pinaka-the best. Di po ba? Kaya sabi nga natin, naniniwala tayo at naniniwala rin si Job that everything happens, God is responsible. Big sabihin, without His approval, nothing will happen. At kung ano man ang gusto ni Lord, mangyayari. Kaya sabi dito ni Job, ako'y pinagtatawanan ngayon ng mga kaibigan kahit ako ay matuwid at walang kasalanan. At tatawa sila kahit ako'y walang kapintasan. Anong sinasabi dito? Hallelujah. Imagine that these three people came after the event na nakaranas si Job ng matinding kabigatan. No? Wala naman sinabi na ang tatlong ito are righteous according to the scripture. But one thing na nakita natin, that sila lamang tatlo ang lumapit kay Job after ng tinatawag nating hardship sa buhay niya. They are claiming that they are friends, but sa ginawa nila, hindi sila kumikilos bilang mga kaibigan. At ngayon, minamak nila, no, parang inaalipusapan nila si Job. Job, makasalanan ka kasi, bad ka, masama ka. Dahil kung hindi ka masama, mangyayari ba yung mga kahirapan sa buhay mo? Kukunin ba ng Diyos ang kayamanan mo, kabuhayan mo, kung hindi ka nagkasala? Yan yung dinidiin sa kanya. No? Para bang binabaton pa siya sa kabila na bugbog na ang kanyang sarili. Amen po ba? Verse 5, mabuti ngayon ang mabuti ngayon ang tayo mo, kaya iyong pinuputya. Sa ngayon,
napakadaling sabihin sa tao na lakas mo loob mo, madali kung tayo ay nasa magandang kalagayan. But when let us let us always understand these people. No? Sabi ko nga sa inyo, do not suppress their emotion. Kung gusto nila umiyak, let them cry. Kung gusto nila mag-open up, let them speak. Kasi kailangan nila mag-unload. Yun ang tama. Ha? Sabihin, wag niyo sabihin, ay, kalimutan mo na yan. Wala tayong magagawa, tapos na lahat. Move on na. Huwag ka na malungkot. Pagsaya ka na lang. No? Hindi po ideal yon. Hallelujah. Kaya sabi dito, feeling ni Job, siya ay babaksak na. Hinang-hina na dahil sa kanyang mga pinagdaanan. Samantalang ang masamay namumuhay na panatag, bagamat ang Diyos sila ay ang taglay nilang lakas. Naintindihan niyo po? Alam mo, sabi nga natin kung ikukumpara natin ito sa ating bayan, sa government. Ano ba ginagawa ng gobyerno sa pandemyang ito? Ano ba ang pinatutupad nila? Para saan yun? Para kaninong kabutihan? Iyon. Marami nagsasabi kulang ang effort. Marami nagsasabi kulang ang ginagawa. Kapos, umali, so on and so forth. Nakalulungkot tayo na sa maling kultura ng Pilipinas, ano lumalabas? No? Hinihila nila pababa ang effort ng government at ipinipilit nilang itaas sa sarili nila na para sa gusto nilang sabihin na may mas magagawa sila. Habang nagpapakahirap ang mga doktor, ang mga nurses, ay nagdedebate naman ang mga politiko, ang mga senador, patungkol sa paggamit ng face shield. Dapat ba at hindi? Sabi nga natin, bakit ngayon pa? Kung ano yung affordable, yun ang tatanggalin. Mas mahal ang gastusin sa ospital. Mas delikado kung exposed ang tao. We have been doing this for less than 2 years. And we survived. Kaya lang sabi nga natin, ba't may mga taong ganito? Naghahanap ng pagbabahabahagi. Gusto magkaroon ng bahabahagi at itaas sa sarili nila. Di rin may wala kung may pandemya tayo sa virus, meron din pandemya sa droga. May pandemya sa krimen, sa kasamaan. Na parang lumalabas masyado, sabi nga even our president almost give up. Because the corruption and drug addict, yung menace ng droga sa ating bansa ay grabe. What the president promised for almost for just a number of months. Sana. Sabi nga noon, pangako niya, tapos yan, droga, tapos lahat yan. But later, nakita niya. Ang nakikita natin sa balita ay yung tuktok lang ng problema. Mas malalim sa ibaba. Kaya sabi nga natin, lumalakas ba ang masama? Samantalang nagsasuffer ang mabuti. Ang impluwensya ba ng mga taong masasama ay hindi mapipigil. But I tell you, brothers and sisters, sabi nga dito, ang ibon at mga hayop ay marunong pa sa iyo. Sa kanila ay magtanong at ikaw ay matututo. Tinutukoy niya dito ang kanyang mga kaibigan regarding wisdom. Subukin mo na tanungin mga bagay na nilalang at iyong matatarok ang kanilang kaalaman. Dati nagkaroon kami ng series about animals, the creation of God. At kung ano yung value, ano yung matututunan mo, the lesson from this is, sabi nga natin, mga creation ni Lord, even the small ants, no, yung balang, na imagine, no, pag lumusob yung balang, yung locust sa isang bayan, sa isang field, ubos lahat yon. Pero sabi ng Bible, wala silang hari. But they work as one. They are united. No? Kaya kawawa ang bukid
na madaanan nila. Ubos ang pananim. Ubos ang kanilang kabuhayan. There is lesson. Paano nagkaroon ng unity? Paano nagkaroon ng ganong effort? Ay kayong mga insekto lang to. Sabi dito, alam nila na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang kamay. Hawak ka ng Diyos. Hawak tayo ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo nga sa mga kapatiran natin ngayon, hawak ka ng Diyos ngayon. Hawak niya ang buhay mo. I-post po dyan sa ating comment section na tunay nga, ipaalam natin, ipaalala natin, hawak ng Diyos ang iyong plano. Hawak ng Diyos ang iyong mga pangarap. Hawak ng Diyos ang buhay mo. Hawak niya, ikaw. Amen? Praise God, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Job 12:11, nalalasahan ng dila ang mga pagkain, nauulinig ng tenga ang salitang dumarating. Imagine na pag yung salita na narinig mo, ilang segundo bago mo maunawaan. At pagkatapos magre-respond ka doon sa salita. Naintindihan nyo? Nakakailang pagtara bukas ng talukap ng ating mata. Pansin nyo ba? Nabibilang nyo ba? No? Alam nyo ba pag natutulog kayo, tulog kayo pero ang puso nyo ay gising? Hello? Ano ibig sabihin no? Nasabi nga na, pag natulog ang puso ng tao, hindi na siya gigising. May bahagi ng katawan na kailangan ng pahinga. Kailangan matulog. Kailangan mag-stop sa pagtatrabaho. Pero may mga bahagi ng katawan ang tao na hindi pwedeng tumigil at pag tumigil sila, kamatayan ang kapalit. Nakikita niyo yung karunungan ng ating Diyos. Isipin niyo, nilagay ni Lord ang mata, hindi sa kung saang ibang bahagi ng katawan. Tama ang pagkakalagay niya ng mata, ng ilong, ng tenga. What if, no? Kung ang tenga ay nagpalit ng pwesto ng ilong, no? Isipin mo, no? Kausap mo na yung tao, mabibingi ka dahil nakaharap yung tenga. Okay? At yung ilong naman, nasa gilid. What if nagulo yung gano'n? So sabi nga na, kung patangusin ko ang lahat ng ilong ng tao para perfect. O kaya si pastor ay bigyan ng napakagandang katawan para macho forever. But no, talagang ang karunungan ni Lord, grabe. Sapagkat sabi nga natin, kung hindi, isipin niyo po kung ano mangyayari sa ating katawan, sa buhay natin, kung gugustuhin natin ang gusto natin. Praise God. That is the wonder of God's wisdom, knowledge of what He did for each and every one of us. Ang ikatlo at kahuli, sabi dito, it affirms the power of God. No? Sabi nga, alam ni Job that God has approval. God knows and God is in control of whatever happened in his life. Okay? So sabi nga natin, we know kung sino ang nagnakaw ng kabuhayan ni Job. Sino ang gumalaw sa pamilya ni Job. But these things happened. And God knows at alam niya ang magiging bunga nito sa buhay ni Job. Alam natin that at the end of this book, sabi nga natin, higit sa lahat na nawala ang ibinalik ng Panginoon kay Job. Alam niyo po ba na umabot siya ng more than 100 years para ma-enjoy niya yung pagbabalik ng mga nawala sa kanya. Amen po ba? Kaya kapatid, huwag niyong bitawan to. Huwag niyong bitawan ito sa panahon ng kahirapan ni Job. Hindi niyo makikita yung pagliligtas at yung katwiran ng ginawa ng Diyos. Kung bakit kumilos siya sa buhay ni Job at kung ano ang bunga
ng lahat ng pangyayari sa buhay ni Job. Job 12:13, ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan. Amen. At bukod sa karunungay, mayroon pang kakayahan. Tama. Walang nakabubuo sa anumang wasakin niya. Amen. Walang nakapagpapalaya sa sinumang ikulong niya. God is sovereign. No? Hindi niya kailangan magpaalam sa walang ibang authority na mas mataas sa Diyos. Wala nang mas mataas sa Diyos maliban sa Kanya. Kaya nga sabi dito, kapag di niya pinaulan, matutuyo ang lupain. Kapag ulay ibinuhos, ay bahan naman ang dumarating. Kapangyarihan nasa Kanya, kaya siya'y matagumpay. Lolokohit manlolokoy, nasa Kanyang mga kamay. Ibig sabihin, yung matuwid at masama, yung mga manloloko, at yung malilinlang, ay parehong nasa kamay ng Diyos. Huwag kayo maniwala na ang kapangyarihan ng Diablo ay lumalakas o lumalaki. Wala po siyang authority and power. Ang problema kasi sa atin, sinusuko natin yung dapat na power against the enemy. Yung dapat na authority na ginagamit sa Diablo, ay sinusurrender natin. And we allow the devil to steal. We allow the devil to kill and to destroy us. Okay? So, tayo rin ang may dahilan, ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Kaalaman ng mga hari ay kanyang naaalis, pati na ang mga hukom. Nasisira niya ang isip. Naiaalis pati hari sa pamamahala at ginagapos niya ng mga tanikala. I remember the life of Libyan dictator na si Muammar Gaddafi. He is a very strong man in Libya. Tagal niyang hawak ang Libya, no? As a dictator. Pero sabi nga, mga kapatid, hindi lahat ng kanyang ginagawa ay masama. Meron din siyang mabuti. But at the end, lahat ng kabutihan na yon ay hindi maalala ng tao. Isang araw, the strong man ay biglang bumaksak yung power niya. At siya po ay nahuli na nagtatago sa loob ng isang kanal, isang tunnel. Takot na takot. And then, nakuha siya ng mga tao. And their judgment come on him. Pinatay siya ng mga tao o ng kanyang mga kababayan na pinaglingkuran niya for so many years. Kaya sabi nga natin, walang authority, walang king, walang president, prime minister, or government that can stand against God. Katulad ng communism sa Russia, when God said, stop na ang communism, then it happened. Maging mga saserdote, ibig sabihin ng mga lingkod ni Lord, naalis at tungkulin. Walang lakas sa kanya ay maari na pumigil. Mga kapatid, if God chose you, praise God. Pero sabi nga natin, si Lord ang magdidesisyon kung mananatili tayo ng matagal o may mas iba siyang plano sa atin in the coming future. Mga pangunahing tao ay kanyang pinakatahimik. Talino na matatanday, kanya ring naalis. Natunay nga si Presidente natin na kahit ilang beses niyang minura ang pandemya, ang virus, o maging ang mga drug pusher, so on and so forth. He acknowledged na para ma-overcome lahat ng yan, kailangan natin ang Diyos. Amen? Even our President, na handang mang-away at magbura, ay kinikilala ang Diyos. Sabi ng ibang mga pastor that he did blaspheme against God. Yes. Bakit niya nagawa yun? Wala pa siya relasyon kay Lord. Amen? Nagagawa niya yun kasi hindi niya alam. Kaya kapatid, if you will ask God, anong gusto mo kay President Duterte? Naniniwala ko, gusto ni Lord maligtas ito. Kaya mga kapatid, mga pastor, mga lingkod ni Lord, when God put a person in government, may purpose siya doon. At kung kalabanin mo ang nasa gobyerno, kinakalaban mo ang Diyos. Yan po ang sabi ng Romans chapter 13. Pero may nagsabi sa amin, dapat ba lagi natin susundin ang gobyerno? Kapatid, kahit sabi nga natin, sinabi nila Pedro
na igalang, irespeto ang government, alam natin na nung panahon na yon, inuusig sila ng government na sinasabi niya na magpasakop tayo. This is the government that killed so many Christians, that martyred so many Christians. And yet, sabi ni Paul, magpasakop. Nagpapasakop tayo, hindi dahil mabuti, masama ang gobyerno. Nagpapasakop tayo because God placed a person in the government, siya lang ang may authority and power doon. Mga pinunoy na gagawa niyang maging hamak, ang matitipunoy na alisan niya ng lakas. Pinakamalalalim na iwagay kanyang inihahayag, pusikit na kadilimay, mapapalitan ng liwanag. Ang mga bansa ay kanyang nagagawang malakas, ngunit kung kailangay, kanyang nawawasa. Kaya sabi nga natin, God's wisdom is so great that the wisest, most respected men become foolish compared to Him. Kahit ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, pag tumabi siya sa Panginoon, nagmumukha siyang hangat. Hallelujah. Karunungan ng mga hari na pawawalang kabuluhan sa paggawain nalilito at di malaman ang puntahan. Sa dilim sila'y nangangapa, sa paglakad naliligaw. Animo ay mga lasing, sa daan ay pasuray, ay sumusuray. So, brothers and sisters, not even one. Kaya nga ho, mga kapatid, continue to pray for our government. Lalo na sa mga miyembro ng gabinete o mga mayor, governor, or leaders na maganda ginagawa. Panalangin nyo habang gumagawa sila ng mabuti. Panalangin natin na sila ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. At huwag maging dahilan para magmayabang sila. Above all, sabi nga ng Maynila, God first. Sana nga sa katotohanan na talagang si God ang number one sa Manila. No? Lagi yang sinasabi, part yan ng speech ni Mayor Isko. God first. So let's pray for these people. If they are the future, let's pray that God's will, sabi nga natin, will make it happen. Hindi yung gusto natin. We know people, but we have limited knowledge about them. Mga kapatid, hallelujah. Sinabi ito ni Job sa atin. Binahagi ito ni Job sa kanyang mga kaibigan. Ito ang sinagot ni Job sa harap ng kanyang mga kaibigan, that he knows God and he knows what God can do. Not only for his family, for him, but also he can do anything sa buong mundo, sa mga authorities, sa mga government, and even creation of God. Sabi nga, kaya niyang patigilin ang bagyo o kaya niyang isarado ang langit at huwag umulan. But praise God, andun ang authority and power ni Lord, pero ang nararanasan ng mga tao sa buong mundo ay ang kanyang habag, biyaya. Amen. Hallelujah. Praise God. Let us acknowledge God that He knows what He is doing. Mga kapatid, gusto lang malaman ni Job, bakit nangyari ito? Anong dahilan ni Lord? He is asking for answer. He is seeking God. Kaya sabi nga niya, sa Lord lang talaga kayo makakaasa ng justice. Sa Lord lang kayo makakaasa ng katugunan. Itong mundong ito, kung sinabi ni Lord, tapos na ang mundong ito, matatapos ang mundong ito. Amen. Hallelujah. Brothers and sisters, there is no other God. And there is no God like our God who is mighty, who is powerful. God is still in His throne and He is control of our lives, of our ministry, of every need, of every people
sa ngayon. Kanina pinag-pray natin yung isang bata. Pinag-pray natin yung isang very young father, 24 years old, na merong isang anak na maiiwan kapag siya ay nawala sa mundong ito. We ask for their healing, but we surrender that whatever God decided regarding these two souls, we trust God that what He did is just. Amen. Hallelujah. Papurihan natin ang Diyos at palakpakan. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God. Thank you, Lord, for the lessons we learned from the book of Job. And thank you, O God, na tunay nga habang nagtatagal, lumalalim ang pagkaunawa namin sa iyo. Lord, katulad na sinabi mo, Panginoon, kay Nicodemus, Lord, in John chapter 3, it is not enough na hindi lang sapat ng tumawag ng Lord, hindi lang sapat na i-acknowledge ang ginagawa ng Panginoong Kristo. Sinagot siya ng Panginoong Kristo, you must be born again. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, that this family will receive the salvation and be born again, not by the will of men, but by the will of God. So, Lord, I pray that this knowledge will bring us, Lord, down at your feet, acknowledging that you are God who is merciful, who is just, and who really good in everything you do. Thank you, Father. Dalayan ko po, Lord, ang mga kapatid namin na dumadaan ngayon sa pagsubok. I pray, Lord, that you open their eyes and let them trust you all the way, that you are not leading them to destruction, but you are leading them, Lord, to your light, to the knowledge of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. At pinagkakatiwala namin ang bawat isa. Lord, itinataas namin ang lahat ng bagay na aming tinanggap mula sa iyo, ang aming mga trabaho, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, ang lahat-lahat sa amin, itinataas namin sa iyo, Lord. Pakabasbasan mo po, Lord. We acknowledge that everything we have came from you. And tunay nga, Lord, nananatili sa iyo ang ownership ng lahat ng ito. And I pray that we will be faithful steward, Lord, that we will, Lord, faithfully manage all the responsibilities, Lord, na binigay mo sa amin. Lord, we lift them up to you because you can sustain them. Lord, you can protect them, O God. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, Amen and Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless you. At tunay nga, bukas ay Biyernes, Sabado, and then Linggo. Tandaan niyo mga kapatid, araw-araw dapat sumasamba at nagpupuri tayo sa ating Diyos.